Samahan niyo muna ako mga mare na mag-organize nitong mga abubot namin. For today's ganap nga mga mare, hindi nyo muna makikita yung aking munting kusina. Dito naman muna ako maglilinis sa aming munting kwarto. Napakakalat na nga kasi mga mare, tingnan nyo naman at parang dinaanan ng 7 bagyo. Lahat ng sulok ng kwarto, puro sabo. Napakagagaling kasi talaga ng mga alaga ko dito. Talent nga kasi nila ang pagkakalat. Ito nga ang number 1 dyan mga mare, itong batang kalbo na to. Yan talaga ang numero 1 na napakagaling magkalat dito. Pinalitan ko na nga muna itong ilaw mga mare para mas maliwanag tayo. Para kitang-kita nyo din yung kagandahan ko. Char, nakakahiya din kasi sa inyo. Ayokong nalalabuan kayo ng panonood sa akin. Sa sobrang dami nitong kalat mga mare, hindi ko maintindihan kung saan ako mag-uumpisa. Dito na nga lang muna yung inuna ko sa may bandang sopa. Nagtutuklap na yung sopa ko mga mare, pero maayos na maayos pa naman yung foam niyan. Pag nalagyan ng cover, maganda pa din yan. At ito talaga ang pinaka-struggle nating mga nanay pag meron tayong alagang maliit. Araw-araw lang naman, trabaho na natin ang magligpit ng mga nakakalat na laruan. Pero bakit ganun mga mare? Kahit alam naman natin na magiging kalat lang to sa bahay, bili pa rin naman tayo ng bili. At baka naman sabihin nyo mga mare, napakasalaula ko at nagkalat tong mga diaper ng alaga ko. Pinagpalitan niya kasi yung mga yan kagabi. At sa sobrang antok ko na nga, hindi na nakatayo para itapon sa basurahan. Pero wag kayo mag-alala mga mare, nililigpit ko din naman agad yan pagkagising ko sa umaga. Nagwalis-walisan din nga pala ako dyan mga mare at napakaalikabok na pala ng mga ila-ilalim. Hindi kasi yan naaabot ng vacuum, kaya winalis ko na lang. Yung batang maliit nga pala, pinakarga ko muna sa labas para hindi makalanghap ng alikabok dito. At ito talaga mga mare, ang pinaka nagpasakit ng ulo ko. Parang pansit kanton lang mga mare, buhol-buhol. Ang hirap talaga pag walang pakialam yung mga kasama mo dito sa bahay. Basta lang mga makakuha at mga makapaglagay. Ewan ko na lang talaga mga mare kung hindi ka maigahan ng dugo pag ganito mga kasama mo sa bahay. Tapos pag nagbunga nga ka, ikaw pa masama. O, diba? Mas maganda tignan kapag nakaayos. Dito naman sa kabilang drawer mga mare, yung abubot ng 2 ko pang mga alaga. Santambak nga yung panali sa buhok nung dalaginding ko. Napakarami nga niyan, pero hindi din naman niya ginagamit. Walang kahilig-hilig mag-ayos mga mare. Napakarami ko nga pinagbibiling mga panali, pero yung buhok niya palagi pa ring busang-sang. Ayan nga mga mare, pinagsama-sama ko lang lahat ng mga panali. Tapos pinagsama-sama ko lang din lahat ng mga clip at yung lahat ng clamp. Yan nga ang maititip ko sa inyo mga mare. Kung gusto nyong mapadali yung pag-organize, dapat meron kayong mga ganitong organizer. Mapagsasama-sama mo kasi yung dapat na magkakasama at mapaghihiwa-hiwalay mo rin yung dapat ay magkakahiwalay. Ano daw? Basta yun na yun mga mare, kayo na lang bahala umintindi. Sa banda dito naman mga mare, sama-sama lahat ng gamit ng batang maliit. At dito naman sa kabilang banda mga mare, sama-sama naman lahat ng mga pang personal hygiene namin. Maganda talaga mga mare pag may kanya-kanyang lagayan ng mga gamit. Mas mapapadali nga kasi ang paglilinis at pag-organize kung meron silang permanenteng mga lagayan. At mas mapapadali nga din ang buhay mo dahil alam mo kung saan mo lang hahanapin yung mga gamit mo. O, di ba mga mare, ang sarap sa pakiramdam kapag ka maayos yung mga abubot mo. At bago nga matapos itong vlog ko mga mare, pakikitaan ko lang muna kayo ulit ng konting magic. Charan! O, di ba, malinis na. Alam nyo ba kung saan na napunta? Andito lang siya mga mare. O siya, paano? Tutupiin ko muna tong mga to. Ayun lang muna ulit mga mare for today's ganap. Maraming salamat sa inyong panonood. Babu!